Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to my vlog. Alas 7 na nga to ng umaga. Pagkatapos ko nga maghilamos, ayan, agad na nga ako nagtimpla ng kape ko. Yun naman na black coffee lang lagi yung iniinom ko at never nga ako nag-creamer. Habang nagkakape ko, napansin ko nga itong buhok ko. Aba, mahaba na naman pala. Kaya alam nyo na kapag mabilis lumabong, Diyos ko, stress kayo. Charis. O siya, para sa mga coffee lover dyan, ano pang hinihintay nyo? Tara, itagay nyo na. Shot puno. Noong mga oras nga na to, nag-iisip talaga ako kung anong uulamin natin for today's video. Pero go, magkasakit na ako pimimisip ko na nung ulaman. Isipan ko paping kanini, kuno ka rin ko kumampanyali. Charis, mas lagnay na naman mas laging aldo, kaya sigurado, pota kanini, balam lilitsyonan na nakatamo na naman. Kaya alas 9 na nga pala to nang malis nga ako ng bahay at titingin nga ako ng pwede kong lutuin ngayong araw. Grabe, sobrang bilis nga ng panahon. Tingnan nyo naman tong palay na to. Dati napakaliit lang, ngayon malapit ng gapasin. Dugone, kalagunan ni Tampale, baka naman dun sa may-ari, isang kaban lang, pambigas. Charis. Dahil nga wala tayong budget for today's video para sa ulam natin, ayan, bumili na lang ako ng liempo. O diba, ganyan na ganyan yung atsin nyo pag walang budget, dun masarap ang ulam. Dahil nga frozen yung nabili ko, ayan, pinahiwa ko na din at heto, bumiyahin na nga din ako pabalik. Pagkadating ko nga ng bahay, ayan, agad na nga akong dumiretso dito sa may lababo para nga mababaran na kasi nga frozen siya. Frozen na baboy nga na nabili ko, good quality naman yun at doon nga ako laging bumibili kapag low budget lang. Compare kasi dun sa fresh, syempre medyo mahal yung fresh. Kaya naman sa lahat ng gusto magpa-promote sa akin, alam nyo na, medyo fresh ako kaya medyo mahal. Charis, habang nga nakababad yung karne, heto, kumuha na nga ako ng mga sibuyas at bawang na gagamitin ko nga sa paggisa. Buti pa nga itong mga sibuyas namin nagtagal. Ba't yung relasyon yun magjowa? Hindi. Kasama nga sa pinamili ko kanina, itong 20 pesos nga na kamote, kaya naman sigurado na figure out nyo na kung ano lulutuin natin ngayon. At ito, para nga agad tayo makapagluto, ayan, unumpusan ko na nga balatan itong mga kamote. Kaya ang lulutuin nga pala natin for today's video is adobo, pero may lalagay tayong pampasarap mamaya. Ano man yun, malalaman nyo din mamaya habang niluluto ko, huwag kayong excited. At after ko nga mabalatan yung mga kamote, ayan, agad ko na nga din pinaghihiwa. Siyempre, hiwain muna natin sa gitna at hihiwain natin ng maliliit. Medyo naloko yata tayo ng very light dito sa isang kamote. Bakit may tama siya? Ay, Rugone, sana all makitama. Ako kasi laging mali eh. Chares! Pagkatapos ko nga doon sa kamote, ayan, kumuha na nga ako ng isang buong bawang at yan nga ipupukpukin muna natin para nga madaling balatan. Pagkatapos ko nga balatan, ayan, agad ko na din itong pinaghihiwa. 5 pirasong sibuyas nga pala yung gagamitin natin. Medyo maliit lang naman to, kaya naman ayan, binalatan ko na at hiniwa ko na din. Sa pagluluto naman ng adobo, pwedeng marami yung sibuyas, pwedeng marami yung bawang, depende sa inyo kung anong gusto nyong dagdagan dyan. Matapos ko nga i-prepare lahat ng gagamitin ko, heto, nagpainit na nga ako ng kawali at naglagay na nga ng mantika. Nakita ko nga na medyo mumubukal-bukal na yung taba. Ayan, nilagay ko na nga itong mga kamote. Ay, Rugo, kay sobra akong excited, bala ko bubukal na yung taba, alya pa pala. Oh, wag nyo na akong ibabas. Ilang minuto lang din naman yun. Ayan, kumulo din. At syempre, maluluto din naman yung kamote, wala silang choice. Hinalo-halo ko lang yan ng walang patugot, bangkanta, magpantay yung nga yung pagkakaluto. Ay, Rugo, na ako mambisang mga kamoting half-cook. At nang maluto nga itong kamote, ayan, agad ko na ding hinango sa kahirapan. Hindi ganito yung itsura ng kamoting pinrito nyo. Diyos ko, wag na kayong magluluto. Charis, dito nga sa adobong lulutuin natin ngayon, ibang procedure nga yung gagawin ko para maiba naman. Pero syempre, charot-charot lang. Nakita ko kasi itong procedure na to dun sa idol ko na vlogger kung paano nga siya magluto ng adobo niya. Kaya ang ginagawa niya nga kasi sa adobo niya, yung karne, piniprito niya muna para nga daw mabawasan yung mantika kapag naluto. Kumbaga, ipa-fry lang natin siya ng very light para lumabas yung mga excess fat. Ay, taray, gusto mo yon. So, syempre, dahil matagal-tagal tong procedure ng pagluluto natin ng adobo, ayan, kumuha na nga ako ng isang pirasong kamote at tinikmang ko na nga. Lak na lang nga mamaya kung may lalagay pa tayong kamote. In fairness naman dito sa kamote, matamis siya kahit yung isa may spa. Kala ko nga ng mga oras na yan, malamig na. Diyos ko, may bang liya parogoy nga chi. Pero dahil nagmamaganda tayo, kunwari parang wala nangyari. Going back dito sa niluluto natin, medyo mag-brown-brown na nga yung baboy, ayan, binibiling ko na nga sila. Buti na nga lang nga habang piniprito ko, hindi nagtatalsik yung taba. Ganito nga pala yung magiging itsura niya kapag naluto na ng very light. So ayan, hahanguin ko na at patitiktingin ko nga dito sa strainer para nga matiktik yung taba. Yung mga oras nga na yan na hinahango ko nga tong baboy, parang gusto ko na lang gumawa na sausawan na may bawang. Diyos ko, pwede na na ako yun. Dahil nga medyo marami yung lulutuin natin, ayan, nakatatlong salang nga ako at ito na nga yung huli, ayan, hinahango ko na. Pagkahango nga ng baboy, nagbawas nga ako ng mantika at nagtira lang ako ng konti dito sa kawali at yan nga yung gagamitin natin sa paggisa. Magkasabay ko na nga dito nilagay itong bawang at sibuyas. Haluin lang natin ito na nga haluin hanggang maamoy nga ng kapitbahay na nagigisa na ulit tayo.
Charis. Siyempre sa adobo, hindi mawawala itong paminta at bet na bet ko talaga na dinadagdagan ko yung nilalagay ko para medyo maanghang-hang. Buri mo na kan time, balo nung may ka-age show, wala. Dahil nga ako lang talaga yung nagvi-video ng mga kinukuhanan ko, ayan, hindi ko pala na-click nung nilagay ko nga yung baboy. Pero ganun din naman, ilalagay mo lang yung baboy at ayan, hahalu-haluin mo lang. Ilaglagay na nga din pala ako dito ng mga ilang pirasong laurel. Kung gusto nyong dagdagan, okay lang din naman, depende nga sa panlasa nyo. Diyan naiinis na naman talaga ako kasi nga hindi ko na naman napindot yung paglalagay ko nga ng toyo. Anyway, tansyahin nyo na lang yung paglalagay nyo ng toyo at pagkatapos nga nun, ayan, sunod ko na din inilagay itong suka. Pagkalagay nga ng suka, agad ko nga itong tinakpan at pagkalipas nga ng mga 10 minuto, ayan, binuksan ko na din para nga ilagay itong secret ingredient. Nailuto ko naman na to dati, pero dahil nga na-miss ko, ayan, lulutuin na naman ulit natin. Tingnan ako dito ng isang bote ng Coke sakto para nga mas lalo sumarap. Tapos nga nating ilagay yung Coke, maglalagay na nga din pala tayo dito ng konting pampalasa. Siyempre, after that, magte-taste test tayo kung pasado na ba. Siyempre, dahil ako yung nagluto, okay na yan at pasado nga sa akin. Aba, sino pa ba naman na magtataas ng bangko ko? Ako naman, di ba? Dahil nga medyo nag-evaporate na yung sabaw, ayan, nilalagay na nga din pala natin dito yung mga pinrito nating kamote kanina. Hindi nga ako mahilig sa maanghang, kaya naman siling green na lang yung may ilalagay ko. Pinakuluan ko lang ng mga ilang minuto at ayan, ready to serve na nga itong ating adobo. Not just your ordinary adobo, but adobo na niluto sa Coke. Grabe, amoy pa nga lang nitong adobong niluto ko, natatakam na ako. Diyos ko, kaya naman excited na ako at ayan, nagsandok na nga ako ng uulamin ko. Kaya naman kung biglaan ka nag-crave habang pinapanood mo tong video na to, ano pang hinihintay mo? Aba, magluto ka na. Baka hindi ka lang makaisang platong kanin, isang kaldero na. That's it muna for today's video. Thank you for watching. Again, don't forget to like, follow, and share this video for more. See you again on my next vlog. God bless everyone. Bye!